it's me again, Mami Rona, ang isang certified solo nanay tindera. Ngayon po, mag-share ako sa inyo kung ano po ba yung ginagawa ko pag meron pong mga libreng produkto na ibinibigay yung ahente at saka syempre yung nakukuha ko, nabibili ko sa Pure Gold. Ano po ba ang ginagawa ko doon sa mga free item na yon? At syempre bago po yan, i-share ko lang po sa inyo no, yung kasi namili ako ngayon ng kangkong. So ano po ba yung ginagawa ko para manatili pong fresh yung aking nabibiling kangkong sa palengke na umaabot po ng 3 or hanggang 4 days po. So yun po. Bali, ito po, i-share ko lang po sa inyo, no? Pag bumibili ako ng kangkong, bali, limitado lang naman po. Bali, ang binili ko po ngayon ay 5 piraso. Kasi pag 5 piraso yung binili ko, bali, binibigay na rin siya sa akin ng wholesale price ng aking suki. So, ito po, minsan, sa isang araw, walang bumibili, or minsan naman sa isang araw, 1 o 2 lang yung nabibili. Ang ginagawa ko po, para tumagal siya, ay ito pong tubig na to, winiwisikan ko lang po siya ng ganyan. Ayan. So, basta yung mabasa lang din po yung ibang dahon para ma-moisturize, kumbaga para maging fresh siya. Ayan, pero yung ilalim po nito, hindi ko na binabasa para hindi po siya madaling mabulok. Yung mga dahon-dahon lang din po. Ito po ay tried and tested ko na ito, no? So, almost years na ginagawa ko para tumagal nga itong paninda kong kangkong. Actually, kahit 3 days pa, ito po ay nananatili talagang fresh at talagang green na green pa yung kanyang mga dahon. So, ang gagawin ko po dito as is sa plastic na pinaglagyan niya, ibubutno ko po. Pero sisiguraduhin ko po na kahit konti, meron po siyang singawan. Ayan ilalagay ko ayan na po ito sa ilalim ng aking Tapos, ref. ito po, bali, pag binili ko nga po pala ito, pinapaputol ko na ito. Sa ibabaw lang sa dulo nito, ng mga pinapaputol ko para medyo maikli lang yung kakasya sa aking chiller. Hindi ko na po ito binasa. Ayan, fresh na fresh po. Ang ginawa ko lang po ay nilagay ko siya sa isang plastic at syempre itinali ko din. At make sure na kahit konti, meron siyang singawan para hindi po mabulok yung ilalim ng pechay para pag may bumili na mga suki natin ay mananatili pong maayos at fresh na fresh ang ating mga gulay. Syempre po, ayan ang aking baby Winter nangungulit sa mami. Ayan po. Syempre, inaayos natin ng maayos na pagkakasalansan yung mga gulay para hindi siya mapitpit. Ito po ay nilalagay ko lang din lahat sa chiller. Ayan po. At syempre, i-close na natin. Ito po yung mga suki ko ng mga construction worker. Ayan sila. Sila po yung laging nagmimerienda dito sa akin. Hindi lang po yan, no? Marami pa pong iba. Yung iba naman po, itinitake out na lang din nila. Ayan po. Tapos update ko lang din po, ngayong araw kasi, bumili ako ng mantika. Yung ganito po na dibote. Bali, tumaas po siya. Ang dating kuha ko po nito ay 350 yung 12 bottles. Pero ngayon po, naging 370 na. So, kung before po, ang benta ko ay 38. So, ngayon po ay magiging, siguro gagawin ko na po itong 40. Ayan po. Ito po ay yung mantika na nasa gin bilog. Ayan po. Bali, ito po yung mantika na nakabote. Ito po ang laman po nito ay 350 ml. Pero hindi po siya gaanong puno. Ayan po. So, ang mga suki ko po nito ay yung syempre yung mga hindi gaanong maselan pagdating sa mantika dahil nga po dito po ang tindahan ko ay nasa loob ng subdivision. So, mabenta din po dito yung may mga branded talaga na mantika. Pero ayan nga po, ito ay tumaas na ngayon.
Kahapon po, nag-deliver nga po itong si Gardenia. At ayan po, meron pong libreng kape ngayon ang Gardenia. So, ito yung Coffee Smile. Itong kape na to ay gawa rin po ng Gardenia. So, bawat pack, yung malaking loaf ng Gardenia ay meron pong libreng isang kape. So, ito po ay yung mga tasty bread lang din dahil yung cheese buns po ay wala po siya. Ayan. So, pag ganito po na may mga palibre ang ibang product ko na mga tinitinda, ito po ay talagang hinahayaan ko na lang din na maging nandyan sila kasi po para maka-attract din ng mga bumibili ng mga suki. Ayan po, kasi yung iba, no, alam naman po natin, minsan ang ginagawa po natin ay tinatanggal natin yung free kasi pwedeng itinda ulit o kaya pwedeng gamitin. Ito nga po, tulad po nitong Beer Brand Swak, ayan po, may buy 10, get 1 free. Ito po ay nabili ko sa Pure Gold. So, meron siyang libreng isa. So, ito po ay dagdag kita, dagdag paninda na rin. So, sayang naman din. So, kahit pa paano, meron tayong dagdag na kita. So, ito po, tinatanggal ko ito, tapos ibebenta ko pa rin yung isa. Ibebenta ko ulit. Sayang naman. Para kahit pa paano, makabawi po. Siyempre, ito rin po, no, ayan yung gamot, yung Tuceran at saka Solmux. Ayan po. Itong bumili po ko kahapon sa Mercury Drug. Ayan po, may buy 5, get 1 free. So, ito po syempre, ititinda ko po syempre yung pasobra nito, no, yung plus 1. Sayang din, dagdag kita ulit. So, pag may mga ganito po na mga plus 1 or additional po na ibinibigay sila or mga nakapromo, talagang yun po yung kinukuha ko. Pumipili muna ako or pumupunta muna ako dun sa mga nakapromo na item at saka tinitingnan ko po kung ano yung mga nakapromo nila para kahit papano, meron pong dagdag kita. I-share ko din po, nung unang punta dito ng ahente ng Tanduay dito sa aking tindahan, bali yung Tanduay na ibinigay nila sa akin, meron pong free. Yun nga po ay yung tang na iced tea na lemon flavor. So, yun po, yung mga free na yon naka-attach mismo doon sa bote. Ang ginawa ko po, hindi ko po yun tinanggal dahil gusto ko nga pong ipakilala yung Tanduay Light dito sa akin. Yun po ay mga Tanduay long neck. At yun nga po, nang dahil po sa meron siyang libre na nesty, yung mga suki ko, nag-try talaga sila ng Tanduay Light. So, ngayon po, mabenta na sa akin yung Tanduay Light. So, yung susunod na delivery naman na ng Tanduay, wala na pong libre. Pero kahit papano, yun nga po, nakilala na yung Tanduay Light na meron ako dito sa aking tindahan. So, yung iba nga po, nagtatanong pa rin, ate, wala na ba tong libreng iced tea? So, sabi ko nga po, wala na. Pero kahit ganun nga po, wala na pong libre, nabibili na yung Tanduay Light. So, yun lang po yung ginagawa ko sa mga palibre na ibinibigay na mga product na itinitinda ko dito sa aking sari-sari store. Yung iba po, nire-retain ko as palibre na din dun sa aking mga suki at yung iba nga po idinadagdag ko sa aking paninda. So, case-to-case basis lang naman din po yan. Kung pwede nating i-share naman din sa ating mga suki, why not? Pero nga po kung pwede naman din nating ibenta or gamitin natin, why not din? So, pwedeng-pwede naman po. So, tayong mga sari-sari store owner, yun nga po talagang dapat magkaroon ng kanya-kanyang diskarte, no? Diskarte po kung paano makaengganyo ng mga suki at syempre diskarte din kung paano po madagdagan ang ating kita. Yun lang po yung may isi-share ko sa ngayon. Sana po nagustuhan nyo. Maraming salamat po sa panonood. Kung sakali po nagustuhan nyo ang aking video, paki-like naman po ito. At syempre, paki-subscribe naman po sa aking YouTube channel, Ang Solo Nanay Tindera. Maraming salamat po. God bless everyone.